stepping out with you. God, I am moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, turn my faith into action. Turn my faith into action. There is no turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. Come with you, we're going further. I'm moving forward. Sweet
your strength. Lord, come on, can I see those hands? Pwede bang itaas mo yan? And now we will praise your God. Oh, yeah. Come on, can you give it all to God? Come on, lift it up to God. Pwede bang kayo naman? And now we will jump for the Lord. Handa ka na ba, kapatid? In 1, 2, yeah. Come on, give it up to God. Woo. I'm in love with you.
Pwede ba yung mas mataas sa Panginoon? Glory to the King, glory to the King, to the one who reigns on high. Everybody sing, let your praises ring, to the one who reigns on high. Come on! Pwede bang ibigay mo niya sa Panginoon? This is our praise, yeah. Come on, church! This is our praise to God! This is our praise, yeah. Come on, one more time for our God! This is our praise, yeah. Yes, God! This is our praise, yeah. And now we're going to shout it out for God! This is our praise, yeah. Hallelujah! Come on, give your best praise and best praises to our God! Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Pwede ba muli? Palakpakan mo, Panginoon, yung mas best, yung mas malakas para sa Panginoon. Can we shout hallelujah? In 1, 2, 3! Yung mas malakas in 1, 2, 3! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah, God! Oh, we praise your name, and we are here to celebrate, God. We are here to celebrate your birth, God. And today, church, pwede mo bang purihin ang Panginoon? Pwede bang makita ko yung mga kamay na yan? Come on, lift your hands to God. And it says in Isaiah 9 verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kaya kapatid, pwede mo bang sambitin yan sa Panginoon lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Come on, give it up! We praise your name, Jesus. We worship your name, Jesus. Come, Holy Spirit. Come on, let's worship our God today. Hallelujah, God. Hallelujah.
worship our God today. Everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel, God with us, you're here with me. Wonderful Counselor, the government is resting on your shoulder.
Diyos na buhay. Come on, give thanks. Give your thanks to God. Oh God, we worship you and we bless your name. Kaya today, Lord, we just want to give you all the honor, all the adoration, and all the praises and worship. In the name of Jesus, everybody say, amen and amen. God bless you, church. Pasensya na kayo't kami namamasko. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Alright. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya ka na. Pasensya na kayo't kami namamasko. Namamasko po! Thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. Okay. May tanong po ako sa inyo. Sino po ditong naiinis na gabi-gabi kasi yung nangangaroling? Kung sino yung nangaroling kagabi, yun ulit yung ngayong gabi. Meron po bang ganun dito? Yung nagreklamo, oh, ikaw na naman kagabi bakit kayo na naman yung nangangaroling? May ganyan po ba?
O kayo yung nangangaroling, yung mga bata sa likod. Nagtataas sila ng kamay eh. Okay, sige, sige. Pero another question. Sino po ba dito yung bata pa po sila na naranasan po magkaroling? Tingnan po ng mga kamay. Yan, okay, sige. Di ba nakakamiss po na tayo po yung nangangaroling po noon? Tama po ba? Kasi nung mga bata tayo, kaya tayo nangangaroling kasi gusto natin magkaroon ng dagdag pambili ng mga chichirya natin sa candy ng mga bata. O kaya naman, baka kinukuha nung nanay sa katatay natin, di ba? Nung nangaroling po tayo ng mga bata. Pero ngayon, another question po sa bawat isa, because it's Christmas, malapit na po. Pwede po bang pakibati yung katabi, Merry Christmas? Yun, no? Okay. So ito yung tanong, ngayong Christmas, what's your bundle? Ano ba ang bundle natin ngayong Christmas? Ayan ba yung mga nangaroling kanina? Di ba? Bundle po ba natin yan na ang dami na nating nabigay sa mga nangangaroling sa ating gabi-gabi? Makakaipon na ata sila. Okay? Kapag binigyan natin sila ng pera or yung mga nangangaroling, o sige, try natin. Ano pong sinasabi natin? Thank you. Thank you. Wow, okay. Good na good talaga yung mga kids natin. Paano kapag walang binigay, ano sasabihin? Thank you. Okay, yan na nga. Sige, alam na alam ng mga bata pa ngayon yan. Okay, or, ito po yung bundle na meron tayo, a bundle of gifts. Sino po ba dito nakapagbalot na po ng mga regalo para sa mga inaanak nila, sa mga kamag-anak? Meron na po ba? Or nung mga Christmas party, nagbalot ng pagkain? Yan, okay, sige. Or, another bundle, baka mamaya ang naipon po natin na bundle, add to cart sa Shopee, sa Lazada. Yan, baka ito yung marami tayong bundle na naipon ngayon eh. Naku, pagka kayo po nag-order tas may dumating sa bahay ninyo, sana nag-iiwan po tayo ng pera pambayad. Kasi may mga nag-aaway po dito. Hindi nakapagbayad po yung mga nag-add to cart dyan eh. Pero ngayon po, usapang Shopee sa Lazada, di pa pag dumating po yung in-order natin, ang nakalagay po sa application, the parcel has arrived. Tama po ba? Pero ngayong hapon, anong parcel po ba ang darating po sa bawat isa nang maunawaan po natin yung pinaka-heart po ng ating pong pag-uusapan this afternoon. So ngayon po, nakita na po natin yan sa announcement po sa ating Facebook page. Our topic is all about surprise bundle. Sabihin nyo nga po, surprise bundle. Ayan, sino po ba ang gustong may surprise bundle ngayong Pasko? Patingin nga. Ayun no. Okay, active na active yung mga kids natin dito. Mukhang mamaya pagkatapos ng preaching, kalabitin mo na yung nanay mo. Gusto ko surprise bundle. Okay, sige. Pero hindi lang po yan tumutukoy sa surprise gift ha. Kasi ang surprise gift, isa lang. Pero pag bundle, talagang isang buo or maraming mga regalo, di ba? So, bago po tayo pumunta sa salita ng Panginoon po ngayong hapon, tayo po muna ay yumuko. Inaanyayaan ko po kayo manalangin sa Panginoon. Let us pray. God, we thank you sa hapon na ito, Panginoon. Tunay na ikaw ay mabuti at yung pagpapala at kabutihan mo, yung awesomeness mo, Lord God, yung goodness may nararanasan po ng bawat isa. Lord God, you continue to dwell in this place, Panginoon. Let your spirit move, Panginoon, sa amin po mapag-uusapan. Tayaan mo po na at the end of this preaching service, Lord God, maunawaan po namin ng mabuti yung kahalagahan po, Panginoon, lalo na yung sineselebrate po namin ngayon. Thank you, God. We honor you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Palakpakan naman natin si Lord po ulit. Yan, praise God po. And this will take us to the Word of God from Matthew chapter 2, verse 11. Yan. Pwede niyo po akong sabayan. Ito po ang salita ng Panginoon. The wise men came to the house where the child was with his mother, Mary. Okay, mukhang pamilyar na po itong kwento po na ito. Sino po ba nakakilala sa mga wise men? Yan, sa culture po natin sa Pilipino, ang tawag natin sa kanila, tatlong hari. Pero mamaya pag-usapan po natin kung ano po ba yung mga tatlong hari na ito. And during this time, nung nakarating po ang wise men sa tahanan po nila Mary, take note po, hindi na po sa sabsaban. Okay? Sa tahanan na po. Okay? Ang nakita po ng mga wise men ay si Jesus, child, ibig sabihin bata, okay? Malaki-laki na, hindi talaga baby na binubuhat pa. And his mother, Mary. Nandito po ba si Joseph? Wala po. Okay, si Jesus lang pati si Mary. Nung nakita nila si Jesus, they bowed down and worship Him. Then, they opened the boxes of gifts they had brought for Him. So may dala-dala sila, di ba? They gave Him treasures of gold, frankincense, and myrrh.
Okay po. So ito po ang salita sa atin ng Panginoon ngayon pong hapon. Siguro para mas maunawaan po natin, let's have the background po ng Matthew chapter 2, verse 11. Ito pong chapter 2 po na ito po ay tungkol po sa journey po ng mga magi from the east to honor Jesus. Yan. Kung nakikita po natin sa larawan, yan po sila. They came from the east. Ulitin po natin and their goal is to honor Jesus. Bakit? Ano po bang dahilan? Bakit po nilang gusto i-honor si Jesus? Mamaya pag-usapan din po natin yan. And then another one po, isa pa po sa nangyari sa chapter 2 is, this magi, again para po magets po natin they are not king. Okay, hindi po tatlong hari. Saka sabi nga po ng mga Bible scholar, baka hindi lang po tatlo Baka marami pa po talaga kasi ang term lang is magi. Magi is a plural word po ng mga wise or matatalino. At ano po ba ang napag-aralan ng mga magis na ito? Sila po ay astronomer. Kaya kung matatandaan niyo po sa story, yan, binabalikan lang po natin para yung mga kids, alam din nila yung story ng birth ni Jesus, yung time na yon. Sinundan nila yung pinakamaliwanag na between. Di ba? Kasi ayon sa prophecy noon, nakalagay po yan sa Old Testament, sa Isaiah po, kung di po ako nagkakamali. Sinundan po nila yung liwanag nung between, kung saan nandoon daw ang Messiah o yung tagapagligtas ng mga Hudyo, okay, ng Israel. Ngayon po, ang unang napuntahan po nila doon sa Israel is yung Jerusalem, kung saan dito po nananahan si King Herod. Okay? Nalaman po ni King Herod na kaya ang pakay po pala ng mga magi, ba't sila pumunta is para puntahan yung hari ng mga Hudyo na ipinanganak na. So syempre si King Herod, gusto niya siya lang yung hari, ayaw niya merong makakaungos sa kanya, nagplano siya ng hindi maganda kay Jesus nung time na yon. Hindi pa naman po kilala si Jesus pero may prophecy na talagang ipinanganak na. The next one po talks about also the journey and arrival of the Magi's to Jesus. So sa Shopee po, sa may Lazada, ang tawag po natin dyan, the parcel has arrived. Balikan po natin yon. Pero ulitin ko po, baka mamaya katulad po sinasabi ko kanina, hindi naman po umorder si Mary ng sa Shopee sa Lazada. Sa kanila galing yun, yung parcel na yun. And that is the surprise bundle na pag-uusapan po natin ngayon pong hapon. Excited po ba kayo? Kanina excited kayo makatanggap ng surprise bundle. May matatanggap po tayong surprise bundle ngayon. Abangan niyo po mamaya sa... joke lang, biro lang po yan. Okay, so sige po. So ito po ang question po ngayong hapon before we go on po habang pinag-uusapan natin sa salita ng Panginoon. Number 1 question, what is the true intention, yan po, ng mga wise men? Bakit po sila nagdala ng regalo kay Jesus? Ano nga ba talaga? Ba't sila nagdala ng regalo? And then, number 2, second question, is it or is gift necessary in celebrating the birth of Christ? Kapag Pasko pa talagang kailangan may regalo. O yung pinanganak si Jesus, kailangan ba talagang bigyan siya ng regalo? Di ba ang Panginoon, He is the creator of all things on the universe. So, necessary bang may regalo? Sige po, sagutin po natin yan sa ating pong pag-uusapan ngayon. Balik po tayo sa Matthew chapter 2, verse 11. Yan. Nung nakita nila si Jesus, dun sa may tahanan nila, kasama si Mary, take note po, bata na po siya, nakakatayo na po. So sabi po ng mga Bible scholars, baka ang edad po ni Jesus dito from 6 to 18 months. Mga siguro 1 taon na. Kasi di ba yung mga bata kapag 1 taon na po, nakakalakad na rin po. Kadalasan or karamihan. Tama po ba? Yun, so nakakatayo na. Nung nakikita nila si Jesus doon, kasama yung kanyang nanay, ano ang unang ginawa ng mga magi? They bowed down and they worship Jesus. So balikan natin yung question kanina. Ano ba ang totoong intensyon ng mga magi? Magbigay ba talaga ng gift? Siyempre kasama yun. Pero ang unang ginawa po nila, they worship Jesus. Diba? They worship God nung nakita nila ang Panginoon. Nung nakita nila si Jesus, they sense an urgency to worship Jesus now and not wait until later. So mga kapatid, ganyan po ba yung puso natin ngayon? Bakit po ba tayo pumunta sa church ngayon? Para lang ba makita si kumare, si kumpare? Para lang ba may makausap, may makasama? Pero alam niyo po, one of the true intention po talaga ng isang Kristiyano, when we go here in this church, in the church, we worship God.
Tanong, yan po ba yung dala-dala mo ngayon pagsamba? Pwede ba makita yung mga kamay na handang sumamba sa Panginoon? Patingin po ng mga kamay na yan. Praise God. Sige, palakpakan nga natin. Simulan po natin sa malakas na palakpak po to worship Jesus today. Di ba? Tingnan nyo po, ang haba ng nilakbay nitong mga to. Di ba? Hindi talaga nakafocus lang sa regalo. They just want to meet Jesus and to worship Him. They came from the east. Sabi po ng mga Bible scholars, itong east na ito, they probably came from the civilization or sa lugar ng Babylonia or Babylon. Isa po ito sa mga pinaka-advanced na civilization nung time po ni na Jesus. And itong Magi's po, hindi po sila ibang lahi. Sila po ay mga Hudyo rin. Kaya nga po nila alam yung prophecy ni Isaiah na meron pong darating na Messiah one day. At yung mga signs, nakita po nila noong time na yon. Kaya sinundan po nila yung bituin. Tingnan nyo po yung nilakbay from Babylon hanggang sa Jerusalem sa may Israel. Tapos ilang oras or ilang araw siguro na lakbay pa, makakarating sila ng Bethlehem. Kung saan po nandoon, kung saan po yung place sa Jerusalem nakatira sila Mary during that time po. And tingnan po natin, kung buong mapa po ang titingnan natin, ganyan po kalayo yung nilakbay nila. Diba? They traveled this great distance just to honor, or not just, to honor the King of Kings. Hindi lang kasi yan hari lang kundi ang pupuntahan nila, hari ng mga hari. Di ba? So kung tayo nandirito, ito problema Isang sakay na nga lang ng jeep, tas pag Sunday pupunta, next week na lang. May gagawin pa ako ngayon Di ba? Sasakay na nga lang ng tricycle, konting dating lang dito sa Fisher Mall. Ano na lang, next month na lang kasi may ginagawa pa ako sa trabaho ngayon, di ako available O kaya naman, lalakad na lang, baka taga dyan lang po tayo. Naku, ano na lang, next Sunday na lang kasi hindi pa ako tapos dito sa ginagawa ko sa gawaing bahay. Lalo sa December 24, di ba? Sunday po yun. Sana nandirito po tayo to worship God. Because what we're going to do here is to meet Jesus. Hindi ka naman po pumunta dito para wala lang po kundi para sambahin yung Diyos mo. At kung alam mo yun na yung Diyos na sinasamba mo is King of Kings, ganito rin yung heart mo. Tingnan mo yung mga Magi, ganyang kalayo. Kaya pala, bata na si Jesus nung pagdating nila Hindi na sanggol kasi ang layo pala nung nilakbay nila. Wala pong dyan wala pong motor dyan Shopee delivery. Wala pong motor noong time na yan, kundi nilakad lang po talaga nila yan. Nakasakay lang po sila sa isang hayop. Di ba? So, kapatid, question, is that your heart of worship today? Pupunta ako dito kasi gusto kong sambahin ng Panginoon. Yan po ba yung heart natin? Okay? Praise God kung yan po yung heart natin. Kasi tingnan nyo po, those who look for Jesus, kung ang heart mo, hanapin ng Panginoon, kilalanin ng Panginoon, makikita mo si Lord. Those who look for Jesus will see Him. And those, para mas maunawaan natin kung ano yung worship, pag na-experience mo si Jesus, pag nakilala mo siya, pag nakita mo siya sa buhay mo, then you will worship Him. Kasi ang hirap sumamba sa isang Diyos na hindi mo kilala. And they know God. Because it is the Savior, the King of Kings, the one who will redeem the people. Hindi lang pala mga Hudyo, kundi buong mundo. At kapatid, kaya ka nakaupo dyan. Kasi alam ko, hinanap mo yung Panginoon. Praise God po. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Palakpakan pa natin si Lord ng mas malakas po. Praise God. And, syempre, pasalamat din tayo sa mga ginamit ng Panginoon. Bakit tayo nandirito? Salamat sa buhay nila. Di ba? So, we are here. We are worshiping God together. Di ba? That is the first intention kung bakit po talaga pumunta yung mga Magi's at nag-offer sa Panginoon Diyos sa mga regalo. So, let's proceed po. Next one. After they worship and bow down, etong kasunod, hindi pa pala kompleto. May kulang pa. Then, they opened the boxes of gifts they had brought for Him. Binuksan nila yung mga regalo. Ibig sabihin pala, hindi lang pala pagsamba. Number one yun Pag gusto nating puntahan or makilala ang Panginoon or isik ang Panginoon, we worship God. But the next step is to, pakibasa nga po ng sabay-sabay, in 1, 2, 3, go! Offering. Diba? Kailangan po pala ang pagsamba natin, meron din tayong ibibigay sa Panginoon Diyos. Kasi mga kapatid, when they worship, nung sumamba sila sa Lord,
it was to give something. Hindi sila pumunta doon ng sumamba lang, nag-bow down sa Panginoon, and they recognize that God is King of Kings, that this is the Messiah. Pero hindi sila pumunta doon ng walang dala, not empty-handed adoration. Diba? Kasi ang hirap mag-worship sa Lord ng wala kang maibibigay sa Panginoon Diyos. Wait lang, linawin ko lang po. Baka kasi sabihin natin, yung tinutukoy na offering, yung pera po eh. Hindi lang po yung pera, yung tithes and offering. Hindi lang po yun yung tinutukoy dyan. Ano bang pwede mong maibigay sa Panginoon while you are worshiping God? Is it your talent? Diba? We can offer our talent because it is something that you have. Diba? Ito yung meron tayo eh. Kung marunong kang kumanta, marunong kang sumayaw, marunong kang tumugtog, marunong ka sa technicalities, marunong kang umabot ng mga tao, you are confident when you are talking to different kinds of people and you want to share God, then use that as an offering pleasing to God. Amen po ba? Amen? Hindi lang pala kasi akalain natin kapag ka-offering, kailangan may ilalagay ako dito sa sobre na yung offering ko sa iyo, Lord, na nag-worship ako sa iyo. Kapatid, sana every Sunday or kung first time ka po na nandirito, it is not by accident why you are here. It's because God wants you to know Him. Di ba? So, ito yung wake-up call sa atin na kapag sumasamba pala tayo, kailangan meron tayong ibibigay sa Lord. Di ba? Kaya nga pag nag-worship tayo, di ba, hindi nakasara yung kamay natin. Pag tinataas natin yung kamay, nakabukas. Kasi we want to give it to God, whatever we have. Sunod po tayo, finances. Di ba? Kung ano man yung meron tayo, hindi naman yan palakihan, mga kapatid. Di ba? But, tingnan nyo po ang inoffer ng mga Magi's, the best. So kung ano mang meron ka ngayon, whatever you have in terms of finances, Lord, ito yung pinaka-the best na mabibigay ko sa'yo. Hindi yan yung best yung kailangan 1,000, kailangan 2,000, kailangan 100,000, hindi ganun. Iba-iba po tayo ng katayuan sa buhay, pati kung paano tayong pinagpapala ng Panginoon. Whatever you have, that's the best. Di ba? Amen po ba doon? Amen. And your life itself, your future. Ba? Minsan, nagda-doubt tayo, di natin alam kung ano mangyayari sa inaharap. Pero God wants you to give all of your doubts to Him. Just offer it to God. Di man natin alam kung ano mangyayari. Pero alam nyo ba, tingnan nyo po, itong mga in-offer ng mga Magi's, tingin nyo pa, yung frankincense, myrrh, pati po yung gold, si Jesus po ba, magagamit niya po ba yun? Magagamit niya po ba yun? Magagamit niya hindi. Actually, hindi Di ba? Bata pa lang kasi yan. Sino po ang possible na makagamit? Yung nanay, si Mary, di ba? Pati si Joseph at that time. We do not know our future. Pero alam nyo ba, nung binigay nila ito sa Panginoon Diyos, nakatulong din sa kanila. Kasi darating pala yung time na si King Herod, ipapapatay niya yung mga bata. Di ba? Di ba nung time na yun, pag nag-travel sila papunta sa Nazareth, kailangan nila ng pera para makagamit sa kanilang travel, di ba? Sa kanilang paglalakbay. Kaya naman, hindi nila alam kung ano yung mangyayari in the future. They just give it to God. Amen po ba doon? Amen. So if this is our heart, if we have this kind of heart to God, you just give it to Him. Because we cannot worship God empty-handed. So sana mga kapatid, while we are worshiping God, Lord, ito yung kaya kong maibigay sa'yo. Buhay ba yan? Talent yan? Ibibigay ko ng buo. And then, on the verse, puntahan po ulit natin yung sumunod. Ano po bang binigay nila? Para mas maintindihan po natin. Diba? Ano po bang binigay nila? The boxes of gift, ang laman po nito ay gold. Sige, isa-isayin po natin. Frankincense and myrrh. Ano po ba yung bawat isa na yan? Diba? Para mas magets po natin kung ano po yung in-offer nila sa Panginoon. This is a lavish gifts for a child. Sa isang bata. Kasi ang gold, ang frankincense at myrrh, nung time nila, sobrang mahal po niyan. Ang frankincense, ginagamit mo siya pampabango. Sa mga mayayaman nung sinaunang panahon, nilalagyan po nila ng frankincense yung kanilang tahanan, maging sa mga templo. Mahal po yan. Yung myrrh, sa isang bata ibibigay mo, yung myrrh po pala, ginagamit yan para po ma-preserve yung katawan ng isang patay. So ba't kaya ibibigay yung myrrh? Pero mahal po yan nung sinaunang panahon. Mahal po yung mga bagay na yan. These are lavish gifts para sa isang bata, but they know na yung
bata na yon, it is the King of Kings. Di ba? So if our heart is to offer the best for the Lord, then give it to God. Di ba? So isa-isayin po natin. Alam niyo po ba, yan po yung mga surprise bundle na binigay po ng mga Magi's kay Jesus. Again, the gold, the frankincense, and then the myrrh. Ito pong tatlo na ito, it's best, right? Yes or no? It's the best. Pero alam niyo po ba, hindi pala, itong surprise bundle na ito, they know that it's the best and they know that they overflow their offering to God. Pero little did they know, hanggang sa panahon natin, napakalaki ng impact. Ang may surprise bundle pala at that time, si Jesus. Di ba po? May symbolism po pala itong frankincense, gold, and myrrh. Kasi po, ang gold, it talks about the royalty because Jesus is the King of Kings. The frankincense talk about the divinity of God. Diba? Mabango, malinis. Diba? Walang kapintasan. And then, the myrrh, ito po yung yung parang dagdag sa voucher. Diba? Bakit po? Kasi ang myrrh po, ito po yung nagsisimbolize na balang araw, ayon sa prophecy, itong King of Kings na ito, itong Messiah, magbubuwis ng buhay para sa mga tao na maniniwala sa Kanya. And this is the surprise bundle of God. Question po, di ba? Kayo po ba, na-experience nyo na po ba yung surprise bundle from the Lord? Na-experience na po ba natin yan? Di ba? So these are the surprise bundle of God. Para mas magets po natin, a king above all, the gold, di ba? Above all, the frankincense, who humbled and give himself even in death for the sake of love. Yan po pala yung tinutukoy natin na spirit of Christmas. Kaya po pala tayo nagbibigayan, di ba, tuwing Pasko, kasi may naunang nagbigay. Di ba? Kakapanganak pa lang, alam na yung mangyayari. Alam na yung kahihinatnan ng buhay para lamang maligtas ka. Di ba? Sabi nga po sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Di ba? That whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. And this is the surprise bundle of God and it leaves them in wonder. Di ba? Nagbigay sila ng worship, nag-offer sila sa Panginoon. Sila pa yung na-surprise bundle kasi na-experience nila yung glory and yung presence ng Panginoon Diyos. Okay? So balikan po natin yung question kanina. What is the true intention of the wise men in bringing gifts to Jesus? At least alam na po natin yung intention. Ang nangyari po pala is, wow! Sabihin nyo nga, wow! Again, wow! Okay, ano po ba itong wow na to? Number one is, they worship God, they worship Jesus, they gave an offering to God, and it leaves them in wonder. Ito po pala yung surprise bundle na meron tayo at meron ng Panginoon sa ating lahat. Di ba? So, today, as we worship God, it will never be the same po sana. When we are worshiping and offering something to God, give your best. Give the extravagant and lavish worship and offering to God so that ang mapifeel natin, just wow! Sabihin nyo nga, wow! Wow, di ba? Pag naranasan natin yung presensya ng Panginoon, it's just wow for everyone of us in here. Di ba? So nasagot na po natin yung unang tanong, ano po ba yung totoong intention ng mga wise men? Second question, before we end po our preaching po, is gift necessary in celebrating the birth of Christ? Again, kailangan ba talaga pag Pasko, bigay-bigay tayo? Diba? Minsan wala na tayong pera. Kaya naman, etong mga Magi's na ito, pwede namang mag-worship na lang sila, di ba? Wala na silang gift na ibibigay kasi alam naman nila na ito ay King of Kings and this is a God who created all of the things in the universe. Is it necessary? Again, this is the spirit of Christmas. Because giving, yung pagbibigay, it is an act of worship. Balikan po natin yung wow kanina. Sige, palakpakan po natin si Lord ng mas malakas po. Yung mas malakas po para sa Panginoon. What's your act of worship? If giving your life, your talent, your capability, anumang kakayanan na meron ka, na blessing sa iyo ng Panginoon, na regalo rin sa iyo ng Lord, and your finances, even our money that we can offer to God. Alam niyo po, sabi ko nga po kanina, di ba? Hindi naman po direct yan na nabibigay natin sa Panginoon Diyos. Kasi di naman nagbigay tayo ng offering, yung buhay mo,
tapos nakita mo yung kamay ni Lord, kinuha. Hindi po direct eh. Okay? Hindi man direct na napupunta sa Panginoon whatever we offer. Pero yung binibigay natin sa Lord, yung buhay mo, yung talento mo, yung finances mo, napupunta yon to advance the kingdom of God. So that many people will know Jesus and they will worship God as well. Amen po ba doon? Your finances is your worship. Kung yan yung worship mo, then offer it to God. Bigay mo ng buong puso. Bigay mo ng the best sa Panginoon. Because giving is also another spirit of Christmas. Not just giving. It is an act of love. Lord, mahal na mahal kita, Panginoon, kaya ibibigay ko sa iyo ito. Lord, mahal na mahal kita, kaya aabot ako ng mga tao. Lord, mahal na mahal kita, kaya nais ko ipakilala ang buhay mo sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga nakakasama ko sa trabaho. Sabi nga po, di ba, sa may golden rule, di ba? Yung highest commandment of all, to love God with all your heart and all your soul. Pero sabi ni Jesus, a new commandment I give to you, to love your neighbor as you love yourself. Alam niyo po, meron lang po akong gustong idagdag. Alam niyo po ba, it's also an act of worship when we say thank you. Di ba? When we say thank you sa mga taong nasa paligid natin, when we say thank you sa mga taong mahalaga sa buhay natin, or kahit random people when you say thank you. Buti nga yung mga batang nangangaroling, di ba? Wag lang yung ambabarat. Nag-thank you na nga, sinabihan pa ng barat. Thank you, di ba? Mag-thank you tayo sa bawat isa. Alam niyo po, just want for us to understand that a grateful heart is also an act of worship. Di ba? So may tanong po ako sa inyo, kailan po ba kayo huling nagsabi ng thank you sa Panginoon? Praise God kung araw-araw, di ba? Praise God doon. Sige, palakpakan naman natin. Praise God doon kung araw-araw, di ba? Araw-araw ba yan? Praise the Lord kung araw-araw po tayo nanghingi ng thank you nagbibigay ng thank you sa Panginoon. Bago muna tayo manghingi, Lord, pengi naman ito, pengi ng ganyan. Baka pwedeng mauna, thank you, Lord. Because I want to worship you, God. I want to praise you. Kailan ka ba huli nagsabi ng, salamat Panginoon sa lahat ng natatanggap ko sa aking buhay. Salamat sa buhay na binigay mo para sa akin. Salamat sa mga magulang ko. Di ba? Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa mga kasama ko ngayon. Di ba? Another question, when was the last time, eto gusto ko lang rin po ipaunawa po. When was the last time you say thank you to your parents? Yan. Baka mamaya 1 taon na. Hindi ka pa rin nagpapasalamat sa nanay mo or sa tatay mo. Sa lahat ng bagay na ginawa rin nila para sa'yo. Nasa commandment din ng Lord yan to honor your parents, your mother and your father. Kasi when we honor them, it's also an act of worship. Na hindi tayo sumusuway, hindi tayo pasaway na anak, di ba? Sa mga magulang po, pati sa mga anak natin, kailan ba tayo nagsabi ng thank you din sa kanila? Di ba po? So one of the best things that we can do this season is to say thank you to everyone. Lalong-lalo na sa Panginoon Diyos. Di ba po? So Lord, here I am. This is my act of gratitude to you, to worship you, and to offer the best to you kasi deserve mo yan, Panginoon Diyos. Kaya ibibigay ko to ng pinaka-the best at pinaka-extravagant sa harapan mo. Okay? So question po, bago po tayo magtapos po on this preaching po. In this Christmas season, actually, gusto ko rin po ipasok po ito. Sabi nga sa kanta kanina, di ba? Kinakanta lang po natin ng parang ng mga bata tayo, sabi dun sa song. At ano yan? Ang bawat isa, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Di ba? Tatandaan niyo po yun sa song. Kaya natin simple lang pero ito pala yung tinuturo sa atin ng Lord. Na matuto tayong magbigay. Matuto tayong magpatawad, matuto tayong magpasalamat, matuto tayong i-worship at i-honor ang Panginoon ng tama. If that's your heart today, do you want to experience that kind of overflow? A surprise bundle from the Lord. Sino pong gusto ma-experience yan? Pwede bang mataas yung kamay po? Gusto natin ma-experience. Another question po. Siyempre, wag tayo magdamot, magbigayan nga po, di ba? Do you want to be part of sharing this overflow? Yung surprise bundle sa atin ng Panginoon to other people. If that's your heart, pwede po ba tayong tumayo ngayon? At inanayaan ko po yung bawat isa. To worship God today. Pwedeng bago tayo manghingi sa Lord ngayon, God, we just want to worship you. Inanayaan po namin kayo dito sa altar po, sa harapan po. We will pray for you. What is it that you want to be thanked
or to be thankful to God? Ano bang gusto mo ipagpasalamat sa Panginoon? We will pray for you here. Come on, do not be afraid. And we will pray, the leaders will pray for you. Come on, let's worship God today. To dwell in your courts is all I desire. I thirst for you, Lord. So come fill me with living water tonight. Drowned by your presence, oh God. Oh, come on, experience the overflow, surprise mantle of God today. Come on. Like a rushing wind, consume me again like a hurricane floods. Submerge me in your living water tonight. Drowned by your presence. Come on, sa mga leaders, let's pray for them. And forever I will seek to be overwhelmed by your holy presence. Fill my cup, pour on me to
your holy presence till my cup pour on me to overflow, to be overwhelmed by your holy presence. Fill these lungs, quench every thirst of my soul. Pour it on Yes, God. me. Let your spirit, let your presence be poured in this place, O Pour it God. on me. Let your overflowing, Panginoon, na bundle of gift, God, of love, of joy, God, of peace, of forgiveness, God, be upon your people today, Panginoon Diyos. Hayaan mo na yung mga anak mo na nandirito, sambahin ka ng totoo at tama, Panginoon Diyos. Nasasamba kami ng meron kaming dala-dala para sa iyo, Panginoon Diyos. Buhay ba yan, kapatid? Buhay ba yan? Your finances, whatever you have today, your life, just give it to God. Just give it to God. Just give it to God. Just give it to God today. Lord, we thank you, Panginoon Diyos. I know ni minsan hindi mo mababayaan yung mga anak mo na tunay na sumasamba sa iyo. Ingatan mo po ang bawat isa, Lord God. And in our offerings today, Panginoon Diyos, Lord, let this tithes and offering, Panginoon, ito yung mag-measure ng sacrifices namin para sa iyo. Hindi ito suhol, hindi ito palakihan. Again, kapatid, whatever you have, just give your best. If that's your best, God will be honored and enthroned. We thank you, God, for all of this tithes and offering. Use this to advance your kingdom, Panginoon Diyos. At ang bawat isa na naririto, hanggang sa amin pong pag-uwi, ingatan niyo po sila, Panginoon Diyos. Baunin nila yung itinuturo mo sa bawat isa, araw-araw, hindi lamang every December, Lord God, to give, God, to give, to love, Panginoon Diyos, and to always be grateful on whatever we have today, Lord God. Let your presence, let your spirit overflow in our lives, Panginoon. Baunin namin yung salita mo at yung pagpapala mo sa pangalan mo, Panginoong Jesus. And again, God, we just want to praise you. Pwede bang yung wow na worship sa Lord, yung pinaka-the best, yung wow na wow, yung mas malakas sa Panginoon na pagsamba at palakpak. Lord God, we honor you. This is all for you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. God bless you po. And again, Merry Christmas po sa bawat isa. Are you ready to move forward with the Lord? Hallelujah! Come on, lift up those hands. Hey, hey, hey. Somebody shout, say, Jesus, 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 Jesus. Come on, lift up your hands. Come and say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned down every chain. Come on, we declare we'll step out. Woo! God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your